sidewalk vendors sa Davao. Pupulungin ng kanilang lokal na pamahalaan upang ipaliwanag ang patakarang ukol sa pagbuwag sa mga illegal vendors. Ang ulat mula kay Joey Dalumpines ng PIA Davao Region. Nakatakdang pulungin ng lokal na pamahalaan sa pangunguna ng City Demolition Team dito sa Davao ang mga sidewalk vendors sa Adyes ng Enero sa Almendras Gym upang pag-usapan ang patakarang alisin ang mga vendors sa gitna ng mga kalsada at bigyan ng kaukulang daanan ang mga mamimili sa sidewalks na lungsod. Sinabi ni retired Colonel Yusuf Jimlani, hepe ng City Demolition Team, na tatalakayin din sa mga vendors ang anyay pagbabanta ng ilang sektor sa kanya at maging sa kanyang mga kasamahan dahil lamang sa pagpapatupad ng batas. Anya, isang kawani ng City Demolition Team ang nasawi habang isinagawa ang isang clearing operation sa public market ng Bagkaruhan noong December 2010. Sinabi ni Jimlani, ibinato ang banta mula sa umano'y sidewalk vendors na nagpahayag sa isang radio broadcast na babarilin siya kung magtungo sa Barangay Tibungko kung saan malawakan din ang sidewalk vending. Anya, sanay na siya sa anumang banta mula sa mga kalaban ng batas bilang dating opisyal ng militar. I was also in the military during that time. I was again handled by General Castro, who was the Southcom commander before of the whole Mindanao, Minsupala area because of the corruption problem and the same problem that is now happening in Davao. Ginagamit po yung mga mahihirap as frontage ng mga mayayaman to go on business. Sabi ko, makikita nyo, maraming naka-Toyota Fortuner nakikita namin. Naghahatid po ito ng mga barter goods during mga afternoon session dito sa Davao. Nilinaw ni Jimlani na nito nakaraang Christmas holidays, binigyang pagkakataon ng city government na makapaglako ang mga vendors dahil sa umano'y makataong kadahilanan. Anya, dahil tapos na ang holidays, kailangang lisanin na ng mga vendors ang bawal na lugar at sumunod sa batas. Sinabi ni Jimlani, pupulungin niya ang mga sidewalk vendors mula Turil, Kalinan, Lasang at mismong sa sentro na lungsod ng Davao upang malinawan ang demolition policy at ang planong gumawa ng night market dito sa lungsod. 282 has already attended at marami pa pong pumapasok after that raffle natin, mga almost 2 months ago, marami pong pumapasok na nag-a-attend pa sila. Hopefully, naandyan pa rin sila. Now, this second meeting is really for sort of peace and development natin ito. Para wala pong away yung vendors, yung nasa government na rin. Para sa Telebisyon ng Bayan, Joey Dalumpines ng Philippine Information Agency Davao Region, nag-uulat.